Tanggal ka na ngayon din. Sigaw ng inhinyero, walang kamalay-malay na ang lalaking sinisigawan niya ang tunay na may-ari ng construction company. Maagang umaga iyon sa Marangyang distrito ng Polanco sa Mexico City. Nagsisimula pa lang uminit ang mga kalsada nang pumasok sa gate ng construction site ng Torres del Bosque ang isang puting pickup truck na bahagyang kinakalawang, mukhang higit 10 taon na ang tanda. Sa loob nito si Leonardo Aquino, mahigpit na hawak ang kanyang toolbox. Ang mga kamay ay tumigas na sa 2 dekada ng trabaho. Tahimik niyang pinagmamasdan ang pagdating ng mga manggagawa. Naghahanda para sa panibagong araw ng konstruksyon. Martes iyon at gaya ng bawat Martes sa nakalipas na 8 linggo, dumating si Leonardo eksaktong alas 7 ng umaga, nakihalo sa ibang manggagawa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino talaga siya at yun mismo ang gusto niya. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa video. Malaking tulong ito para makapagbahagi pa kami ng mas marami pang makapangyarihang kwento tulad nito. 15 taon na ang nakalipas ng itinatag ni Leonardo ang Konstruktora Aquino sa isang simpleng proyekto, ang pagtatayo ng 3 bahay sa Naucalpan. Mula noon, patuloy na lumago ang kumpanya at naging isa sa mga pinakarespetadong mid-size construction firm sa Valley of Mexico. Nakagawa sila ng mga residential complex, office building at commercial spaces. Pero kamakailan, may isang bagay na nagsimulang bumagabag sa kanya ng malalim. Napansin ni Leonardo ang pagbaba ng kalidad ng trabaho sa iba't ibang proyekto. Nagsimulang madelay ang mga deadline at higit sa isang kliyente na dati lubos na nasisiyahan ang nagreklamo. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pera o kontrata. Ang tunay na problema na pagtanto ni Leonardo ay ang pagkasira ng maayos na supervision. Ang mga site engineer at foreman niya ay hindi na nagpapakita ng dedikasyon at pagmamalaki na naaalala niya noong siya'y nagsisimula pa lang bilang mason. Marami sa kanila ang naging kampante, nagche-check lang ng mga kahon, pumipirma ng mga form at binabaliwala ang substandard na trabaho at materyales basta galing sa trusted vendors. Mas malala pa, tinatrato nila ang mga skilled worker na parang madaling palitan at numero lang. Kaya gumawa si Leonardo ng isang matapang na hakbang. Nagpasya siyang mag-undercover bilang isang mason sa sarili niyang construction sites para makita mismo kung ano ang tunay na nangyayari. Sa loob ng 3 buwan, magiging isa lang siya sa karamihan. Pinili niya ang Torres del Bosque, isa sa mga flagship project nila ngayong taon na may halagang 80 milyong piso. Mataas ang pressure, nakapagbayad na ng deposito ang mga buyers at mahigpit ang deadlines. Gamit ang apelyido ng kanyang ina, ipinakilala niya ang sarili bilang Leonardo Sanchez. Mabilis siyang natanggap ng supervising engineer ng site, si Roberto Villalobos, matapos ang isang 5 minutong interview. Isinama si Leonardo sa masonry team tulad ng karaniwang manggagawa. Ang mga natuklasan niya sa sumunod na 2 buwan ay lubhang nakakaalarma. Murang materyales na hindi pasok sa specifications, konkretong mali ang halo, mga haliging kulang sa kinakailangang reinforcement at ang pinakamasama, isang toxic na kultura kung saan mas mahalaga ang itsura kaysa sa totoong progreso. Mas abala ang lahat sa pagpapanggap ng resulta kaysa sa paggawa ng dekalidad na trabaho. Noong Martes na umagang iyon, nakita ni Leonardo si Engineer Villalobos na dumating sakay ng bagong-bago at high-end na BMW. Si Villalobos, 35 taong gulang, ay may degree mula sa UNAM at 5 taon nang nagtatrabaho sa Konstruktora Aquino. Sa papel, isa siyang model employee. Pero sa realidad, siya ang larawan ng lahat ng mali sa kumpanya. Magandang umaga, mga Ginoo, bati ni Villalobos sa mga manggagawa, may tunong mapangmata.
Parang kinakausap ang mga estudyante. May mga investors na darating alas 11, kaya gusto kong itong buong bahagi. Itinuro niya ang crew ni Leonardo. Mukhang perpekto. Wala akong pakialam kung kailangan ninyong itago ang mga mali. Basta magmukhang malinis. Kumulo ang dugo ni Leonardo, pero nanatili siyang kalmado. Narinig na niya ang ganitong klasing utos. Engineer, sabi niya, magalang na nakataas ang kamay. Yung slab na binuhos natin noong nakaraang linggo, hindi pa naaabot ang required strength. Kung lalagyan natin ng bigat para sa bisita, baka masira. Lumingon si Villalobos sa kanya, halatang naiirita. Sanchez, trabaho mong sumunod, hindi mag-lecture. Sabi ko gusto kong maganda tingnan ang area, tapos ang usapan. Sa lahat ng respeto, sagot ni Leonardo, 20 taon na ako sa trabahong ito. Kailangan pa ng slab ng 3 araw bago ligtas lagyan ng load. Doon na sumabog si Villalobos. Alam mo ba, Sanchez, sawang-sawa na ako sa pagsagot mo. Ako ang may degree dito. Ako ang nagbibigay ng utos. Ganito ang sistema. Wala kang karapatang questionin ako. Napatigil ang ibang manggagawa na nood sa katahimikan, may ilan na bahagyang tumango, sang-ayon kay Leonardo, pero walang naglakas loob magsalita. Hindi ko sinusubukang maliitin ka, patuloy ni Leonardo, kalmado ang boses. Sinusubukan kong iwasan ang pagkakamaling maaaring pumatay. Nakita ko na ang nangyayari kapag bumigay ang slab. Tama na, sigaw ni Villalobos, namumula ang mukha. Hindi ko hahayaang turuan ako ng isang mababang mason kung paano gawin ang trabaho ko. Tanggal ka na, ngayon din. Kunin mo gamit mo at umalis at huwag ka nang umasa sa references. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa lungsod na to. Tumahimik ang buong site. Naramdaman ni Leonardo ang pagnanais na ibunyag agad ang tunay niyang pagkatao, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang makita kung paano ito magtatapos. Kailangan niya ng ebidensya. Kung iyan ang gusto ninyo, engineer, sabi niya ng kalmado, pero mag-iiwan ako ng nakasulat na tala. Kinuha niya ang notebook, ang parehong notebook na ginamit niya para itala ang bawat insidente sa nakalipas na 2 buwan at maingat na nagsulat ng babala tungkol sa slab kasama ang mga panganib. Nilagdaan niya ito, Leonardo Aquino. Iniabot niya ang papel kay Villalobos. Ngayon, may record na nagbabala ako. Kapag nabiyak ang slab, o mas malala pa, malalaman mong may nagsabi na mangyayari ito. Hindi man lang tiningnan ni Villalobos ang papel, pinunit at pinulot niya ito, saka itinapon sa lupa. Umalis ka bago ako tumawag ng security. Pinulot ni Leonardo ang toolbox niya at naglakad palabas. Ngunit biglang humabol ang isang batang manggagawa na si Felipe, 23 taong gulang pa lang. Don Leonardo, bulong niya, tama kayo. Nandoon ako nung binuhos namin yung slab. Sinabi ng engineer na bawasan ng semento para makatipid. Kapag nilagyan nila ng load ngayon, babiyak yan. Alam ko, Felipe, sagot ni Leonardo, kaya kailangan kong magsalita. Ano po ang gagawin ninyo ngayon? Ngumiti ng bahagya si Leonardo. Malamang maghahanap ng trabaho sa ibang lugar. Pero mag-ingat ka at kung makita mong bumibigay ang slab, lumayo ka agad. Don Leonardo, bulong ni Felipe, alam naming mas marami kayong alam kaysa sa engineer. Hindi patas yung nangyari ngayon. Hindi laging patas ang buhay, Felipe. Ang mga nasa itaas, hindi laging may hawak ng katotohanan. Sumakay si Leonardo sa kanyang pick-up at saglit na nanatili bago paandarin ng makina. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang sekretarya, si Lucia, isa sa 3 taong nakakaalam ng undercover plan niya. Lucia, si Leonardo ito. Parang galit ka. Anong nangyari? Natanggal ako sa sarili kong construction site. May katahimikan. Ano? Nalaman ba nila kung sino ka? Hindi. Pinalayas ako ni Engineer Villalobos dahil lang sa sinabi kong delikado yung slab.
Hindi man lang niya ako pinakinggan. Leonardo, seryoso ito. Ano na ngayon? Kailangan kong may ayusin ka. Sa loob ng 3 araw, gusto kong ipaalam mo kay Engineer Villalobos na bibisita ang presidente ng kumpanya sa Torres del Bosque para sa official quality inspection. 3 araw? Bakit maghihintay pa? Dahil sa panahong iyon, magsisimula nang lumabas ang mga problemang binalaan ko siya. At gusto kong maniwala si Villalobos na nakalusot siya sa lahat hanggang sa ipakita ko sa kanya ang katotohanan, sabi ni Leonardo. Nakuha ko, may iba pa? Tanong ni Lucia. Oo, tahimik mong simulan ang paghahanap ng anumang iba pang problema sa kalidad na konektado sa mga proyekto kung saan si Villalobos ang supervising engineer. Malakas ang kutob ko na ang nakita ko sa Torres del Bosque ay hindi iisang insidente lang. Tinapos ni Leonardo ang tawag at nanatili muna sa kanyang pickup, iniisip ang lahat ng nangyari. Sa loob ng 2 buwang undercover siya, natuklasan niya ang isang mapanganib na kultura kung saan mas mahalaga ang pagpapakitang gilas kaysa sa paggawa ng tama. Kung saan ginagamit ang mga degree para patahimikin ang mga may tunay na karanasan. At kung saan ang mga skilled worker ay tinatrato na parang wala lang silang halaga. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagkatanto niyang bahagi rin siya ng problema. Siya ang nagtayo ng Constructora Aquino mula sa wala. Pero habang lumalaki ang kumpanya, unti-unti siyang lumayo sa araw-araw na tunay na trabaho sa site. Napalibutan siya ng mga engineer at administrador at masyado siyang umasa sa mga report at numero. Nakalimutan niyang tingnan mismo kung ano ang totoong nangyayari sa mga proyekto. Kinahapunan, nakipagkita si Leonardo sa business partner niyang si Engineer Arturo Domingo sa isang tahimik na cafe sa Roman neighborhood. Dati, si Arturo ang mentor ni Leonardo nung foreman pa lang siya. Ngayon, 65 na at semi-retired pero hawak pa rin ni Arturo ang 10% ng kumpanya. Mukha kang bagsak, sabi ni Arturo nang umupo si Leonardo. Hulaan ko, sumabog na rin sa wakas ang undercover plan mo? Hindi ito biro, Arturo. Mas malala ang natuklasan ko kaysa sa inaasahan ko. Ikinwento ni Leonardo ang lahat. Ang mga mali sa konstruksyon, murang materyales, maling halo ng semento, kawalan ng respeto sa mga manggagawa, at ang matinding sagutan nila ni Villalobos. Tahimik na nakinig si Arturo at lalong dumilim ang mukha niya habang dumadami ang detalye. Ito mismo ang binalaan ko sa iyo 3 taon na ang nakalipas, sabi niya. Nung nagsimula kang mag-hire ng mga engineer na bagong graduate, walang praktikal na karanasan. Alam ko, amin ni Leonardo. Hindi, sa tingin ko hindi mo talaga alam. Kung alam mo, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Naiintindihan ko na gusto mong i-modernize ang kumpanya, mag-hire ng mga professional na may degree at itulak ito pasulong. Ayos lang yon, pero binigyan mo sila ng autoridad nang hindi mo sinigurado kung may integridad at totoong karanasan sila para panghawakan iyon. So ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ni Leonardo. Talaga bang tinatanong mo pa yan? Sagot ni Arturo. Leonardo, hindi ka lang negosyanteng pumipirma ng papel. Ikaw, yung taong natutunan ang trabahong ito mula sa pinakailalim. Alam mo kung paano dapat gawin ang bawat detalye. Palagi kang may malasakit sa kalidad. Iyon ang lakas mo. Yumuko siya ng bahagya at lumapit. Hindi mo kailangang bumalik sa paglalatag ng ladrilyo, pero kailangan mong kumonekta ulit sa dahilan kung bakit naging mahusay ang kumpanyang ito noong una. Ang obsesyon mo sa tamang paggawa, ang respeto mo sa mga manggagawa, at ang mata mong nakakakita ng problema na hindi napapansin ng iba. Dahan-dahang tumango si Leonardo. Sa loob ng 3 araw, babalik ako sa Torres del Bosque bilang ako at lilinisin ko ang sistema. Magaling, sabi ni Arturo, pero huwag kang titigil kay Villalobos lang. Masyadong madali iyon.
Kailangan mong baguhin ang buong istruktura ng kumpanya. Bumuo ka ng sistemang pinapahalagahan ang field experience kasing bigat ng university degrees, kung saan pwedeng magsalita ang mga skilled worker ng walang takot. Kung saan ang kalidad ang pangunahing misyon, hindi bilis, hindi imahe, hindi pagtitipid. Tama ka, sabi ni Leonardo. Tutulungan mo ba ako? Iyan ang dahilan kung bakit nandito ako. Matitindi ang sumunod na 3 araw. Tahimik na nagtrabaho sina Leonardo at Lucia. Nire-review ang mga file, tinatanong ang mga manggagawa sa iba't ibang site at bumubuo ng matibay na kaso. At hindi nagtagal, nakita nila ang pattern. Si Villalobos ay hindi nag-iisa. Hindi bababa sa 4 na iba pang resident engineers ang gumagawa rin ng pareho. Binabaliwala ang standards, nagpuputol ng proseso at pinapatahimik ang mga veteranong manggagawa. Samantala, si Felipe, ang batang mason mula sa Torres del Bosque, ay patuloy na nakikipag-ugnayan, nagbibigay kay Leonardo ng updates tungkol sa nangyayari sa site. Gaya ng hula ni Leonardo, nagsimulang mag-crack ang slab na binalaan nila noong 2nd araw. Nilagyan ito ng load ng masyadong maaga para lang mapabilib ang mga investors. Sa halip na i-report ang pinsala, inutusan ni Villalobos na punuin ang mga bitak gamit ang patching material at pinturahan para matakpan ang ebidensya. At dumating ang Biyernes ng umaga, 3 araw matapos matanggal si Leonardo. Dumating siya sa Torres del Bosque sakay ng kanyang sleek na itim na BMW, nakasuit at tie, maayos at elegante. Kasama niya sina Lucia at Engineer Arturo Domingo. Napatingin ng 2 beses ang security guard sa gate, halos hindi siya makilala. Magandang umaga, Don Leonardo, kabadong bati ng guard. Hindi po namin kayo inaasahan ngayon. Yun ang punto, Ramon. Nandito ba si Engineer Villalobos? Opo, sir. Nasa temporary office. Diretso si Leonardo sa opisina, isang pansamantalang istruktura na gawa sa yero na nagsisilbing control center ng site. Habang dumadaan siya, napansin siya ng mga manggagawa. May mga nakatingin ng gulat. Si Felipe, na naghahalo ng semento malapit doon, ngumiti ng malaki at nagbigay ng munting saludo. Sa loob ng opisina, si Villalobos ay nakaupo sa mesa, nakatutok sa computer nang biglang bumukas ang pinto. Engineer Villalobos, sabi ni Leonardo, kalmado pero may autoridad. Kailangan nating mag-usap. Tumingala si Villalobos at nanigas. Namumutla ang mukha niya nang makilala ang lalaking pinalayas niya 3 araw lang ang nakaraan. Ngayon ay nakasuit at halatang siya ang may kapangyarihan. Don Leonardo, ako, hindi ko po alam. Nababalik ako na darating ito, heto na ako, sagot ni Leonardo. Umupo ka, engineer. Marami tayong kailangang pag-usapan. Dahan-dahang naupo si Villalobos, nanginginig at halatang takot. Una sa lahat, simula ni Leonardo, gusto kitang pasalamatan. Naguluhan si Villalobos. Dahil sa iyo, nakumpirma ko ang matagal ko ng hinala na naligaw na ang direksyon ng kumpanyang ito. Don Leonardo, pakiusap, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Sa loob ng 2 buwan, nagtrabaho ako rito bilang ordinaryong manggagawa. Nakita ko ang lahat, dinukumento ko ang lahat, at ang nakita ko ay ikinahiya ko kung ano na ang naging itsura ng kumpanyang ito. Binuksan ni Leonardo ang briefcase niya at naglabas ng makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Villalobos. Sa file na ito, makikita mo ang mga litrato ng mga materyales na hindi pasok sa standards, mga sample ng maling halo ng konkreto, mga binagong construction logs, mga invoice na sobra ang singil para sa mababang kalidad na materyales, at higit sa lahat, ang opisyal kong report tungkol sa slab na halos ikinatanggal ko. Tiningnan ni Villalobos ang folder na parang kakagat. Don Leonardo, sumusunod lang po ako sa instructions mula sa huling board meeting. Sinabihan po kami na magbawas ng gastos.
Magbawas ng gastos, bahagyang tumaas ang boses ni Leonardo. May pagkakaiba ang pagiging efficient at pagiging pabaya. Wala kang inoptimize, nilagay mo sa panganib ang istruktura ng building na ito at ang buhay ng mga taong titira rito balang araw. Si Arturo, na tahimik lang mula pa kanina, sa wakas ay nagsalita. Engineer Villalobos, 4 na dekada na ako sa construction. Marami na akong nakita. Pero ang pinaka nakakadismaya ay kapag ang mga profesional ay umaastang mas mataas dahil lang sa degree nila kaysa sa mga taong gumagawa ng mabigat na trabaho. Yung bricklayer na minamaliit mo, mas marami pang alam kaysa sa maraming engineer na nakatrabaho ko. Hindi ko po alam kung sino siya. Pilit na depensa ni Villalobos. Eksakto, putol ni Leonardo. Hindi mo alam kung sino ako at dahil doon naging madali para sa iyo na baliwalain ang babala ko at itapon ako na parang wala lang. Yumuko siya ng bahagya at tumitig. At iyon ang pinaka nakakabahala kung talagang isa lang akong ordinaryong mason, isang taong walang autoridad, nakalusot ka sana. Tatanggalin mo siya, iiwan mong walang trabaho at walang makikinig sa babala niya tungkol sa isang seryosong panganib sa kaligtasan. Pinagpapawisan na si Villalobos. Don Leonardo, pakiusap, kaya kong ayusin ito, kaya kong itama. Hindi na responsibilidad mo, matigas na sabi ni Leonardo. Simula sa sandaling ito, hindi ka na empleyado ng Konstruktora Aquino. Pero may pamilya ako, may mortgage. Dapat inisip mo yan bago mo inilagay sa panganib ang kaligtasan ng mga tao at binastos ang mismong mga manggagawang dahilan kung bakit umiiral ang kumpanyang ito. Sandaling tumigil si Leonardo at bahagyang lumambot ang tono. Magiging patas ako, makukuha mo ang buong severance pay mo, dagdag pa ang 3 buwang sahod. Hindi kita sisiraan sa ibang kumpanya, pero may isang kondisyon. Kailangan mong pumirma sa dokumentong inaamin mo ang lahat ng problemang nangyari rito sa ilalim ng pamamahala mo. Ang dokumentong yan ang magpapahintulot sa akin na maipaliwanag at maipagtanggol ang mga corrective actions na kailangan kong gawin at masigurong hindi na ito mauulit, mahinahong sabi ni Leonardo. Tumango si Villalobos, halatang talo na. Naiintindihan ko, Don Leonardo. At may isa pa, dagdag ni Leonardo, nakatitig ng diretso sa kanya. Kailangan mong pag-isipan kung bakit ka nasa propesiyong ito. Kung pera lang ang habol mo, baka hindi para sa iyo ang construction. Pero kung tunay kang nagmamalasakit sa pagbuo ng ligtas at pangmatagalang istruktura na nakapagpapabuti ng buhay, hayaan mong baguhin ka ng karanasang ito para sa ikabubuti mo. Pagkaalis ni Villalobos para kunin ang kanyang mga gamit, sina Leonardo, Lucia at Arturo na lang ang naiwan sa pansamantalang opisina sa site. Ang tindi mo sa kanya, puna ni Lucia. Hindi pa nga sapat, sagot ni Arturo nang walang pag-aalinlangan. Pero tama ang ginawa ni Leonardo, makatarungan at matatag. Tumayo si Leonardo sa may bintana. Pinagmamasdan ang maliliit na grupo ng mga manggagawang nagtitipon sa labas. Pabulong-bulong, halatang nagtataka kung ano ang nangyayari. Lucia, sabi niya, pakiusap ipatawag mo ang lahat sa labas ng opisina sa loob ng 10 minuto. Kailangan ko silang kausapin. Pagkalipas ng 10 minuto, halos 40 manggagawa ang nakahanay, mga mason, electrician, tubero, rebar worker at mga general laborer. Lahat sila'y nakatingin sa opisina ng may pagtataka. Lumabas si Leonardo na nakasuit, maayos at matikas. Parang ibang tao kumpara sa Leonardo Sanchez, ang tahimik at simpleng manggagawang nakasama nila sa loob ng 2 buwan. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Leonardo nakatayo sa harap ng karamihan. Marami sa inyo ang malamang nakikilala na ako ngayon. Sa nakaraang 2 buwan, nagtrabaho ako rito gamit ang ibang pangalan katabi ninyo mismo.
Ginawa ko yon dahil kailangan kong makita ng personal kung ano talaga ang nangyayari sa mga job site ko. Nagtinginan at nagbulungan ng mga manggagawa. Ang nakita ko ay ikinahiya ko, hindi lang bilang negosyante kundi bilang tagapagtayo. Dahil bago pa ako naging may-ari ng construction company, 15 taon din akong mason. Natutunan ko ang lahat mula sa pinakailalim, paghahalo ng mortar, paglalatag ng ladrilyo, pag-check ng pader gamit ang level. Huminto siya sandali upang maramdaman ng lahat ang bigat ng mga salita. At sa loob ng 2 buwang ito, may mga bagay akong nakita na hindi dapat tinatanggap ni Numan. Nakita kong binabaliwala ang mga veteranong manggagawa tulad ninyo. Nakita kong kapag nagtuturo kayo ng totoong problema, pinapatahimik kayo o tinatakot. Nakita ko ang lugar na mas mahalaga ang bilis kaysa kaligtasan at mas mahalaga ang magmukhang abala kaysa gumawa ng tama. Si Felipe, nakatayo malapit sa unahan, nagtaas ng kamay nang may pag-aalinlangan. Don Leonardo, pwede po ba akong magsalita? Siyempre, Felipe, sagot ni Leonardo. Alam po naming tama kayo tungkol sa slab, pero wala po sa amin ang tumindig para sa inyo nung tinanggal kayo ni Engineer Villalobos. Natakot lang po kami, ayaw naming mawalan ng trabaho. At lubos ko kayong naiintindihan, sabi ni Leonardo. Hindi nyo kasalanan niyon, kasalanan ko. Tumahimik ang lahat. Nandito ako ngayon hindi para pagalitan kayo, kundi para humingi ng tawad. Ako ang lumikha ng kapaligirang parang delikado ang magsalita. Ako ang nag-hire ng mga taong minamaliit kayo. At hinayaan kong maging sobrang malayo ako sa field hanggang sa mawalan ako ng malinaw na paningin sa pinakamahalaga sa construction, ang paggawa ng tama. Isang veteranong mason na nasa 50 taong gulang ang lumapit. Ang pangalan niya ay Ignacio. Don Leonardo, magalang niyang sabi, kayo po ang unang may-ari ng kumpanya na nakita kong tunay na nakikinig sa amin. Hindi dapat ganoon, Ignacio, sagot ni Leonardo. Kayo ang gulugod ng kumpanyang ito. Kayo ang nakakahawak sa materyales. Kayo ang unang nakakakita ng mali bago pa ang iba. Kayo ang nakakaalam kung may hindi tama. Huminga siya ng malalim. Simula ngayon, magbabago ang lahat sa Konstruktora Aquino. Magtatayo tayo ng sistema kung saan maaari ninyong i-report ang mga issue sa kalidad diretso sa akin o kay Engineer Domingo nang walang takot na mapaparusahan. Bubuo tayo ng training program na opisyal nakikilala sa field experience ninyo. At sisiguraduhin nating mauunawaan ng mga engineer at supervisor ang isang mahalagang bagay. Ang degree nila ay hindi dahilan para maging mas magaling sila kaysa sa inyo. Magkaiba lang ang papel. Biglang pumalakpak ang marami, kusang sumabog ang palakpakan sa hanay ng mga manggagawa. Pero kakailanganin ko ang tulong ninyo, dagdag ni Leonardo. Kailangan ko ang tapat ninyong pagsasabi kung ano ang sira, ano ang kailangang ayusin. Kailangan ko kayong maging mata at tenga ko sa bawat site. At ipinapangako ko, kapag nagsalita kayo, makikinig ako. Ginugol ni Leonardo ang natitirang oras ng araw sa pag-ikot sa buong construction site, siniyasat ang bawat sulok ng Torres del Bosque. Ang nakita niya ay lalo lang nagpatibay sa pinakamatinding takot niya. Hindi lang ang slab ang problema. May iba pang bahagi ng site na naapektuhan, mga pagkakamaling ginawa para lang mapabilis ang trabaho at mga pagtitipid na inilagay sa panganib ang structural safety. Kinahapunan, bumalik siya sa pansamantalang opisina at nakipagpulong kina Arturo at Lucia para planuhin ang susunod nilang hakbang. Kailangan natin ng independent structural engineers para i-evaluate ang buong site, sabi ni Arturo. Hindi ito magiging mura, pero ito lang ang paraan para malaman kung ano talaga ang dapat ayusin. Gawin natin, agad na sagot ni Leonardo. Hindi mahalaga ang gastos. Hindi ako mag-hand over ng building na posibleng maglagay sa panganib sa mga pamilyang titira rito.
Mukhang nag-aalala si Lucia. Pinag-uusapan natin ang delay na hindi bababa sa 2 buwan. Hindi matutuwa ang mga investors. Mas pipiliin nila ang delay kaysa sa pagguho at sa mga demanda na kasunod nito. Kakausapin ko ang bawat investor ng personal. Karapatan nilang malaman ang katotohanan at ang solusyon. Sa sumunod na 2 linggo, halos lumipat na si Leonardo sa Torres del Bosque. Siya ang nagbantay sa structural inspections, nanguna sa repair plans at personal na kinausap ang bawat miyembro ng crew, nakikinig sa kanilang karanasan at alalahanin. Isang umaga habang nire-review niya ang mga bagong engineering reports kasama si Arturo, tahimik na lumapit si Felipe. Don Leonardo, may oras po ba kayo? Palagi, Felipe. Ano ang nasa isip mo? Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa lahat ng ginagawa ninyo. 5 taon na akong nagtatrabaho sa construction at ngayon lang ako nakakita ng boss na tunay na may pakialam sa tamang paggawa. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Felipe, sabi ni Leonardo. Ginagawa ko lang ang dapat kong matagal ko nang ginagawa. Nag-atubili si Felipe, saka nagpatuloy. Nung nagtrabaho kayo rito bilang Leonardo Sanchez, marami po akong natutunan sa inyo. Mga bagay na walang nagturo sa akin sa ibang site. Halimbawa, paano gumawa ng mas matibay na halo ng konkreto? Paano makita agad ang structural problems? Paano gamitin ng tama ang plumb line? Masaya akong nakatulong, sabi ni Leonardo na may ngiti. Yumuko si Felipe, kabado. Hindi po ako nakatapos ng high school. Nagkasakit ang tatay ko kaya kailangan kong magtrabaho. Akala ko ibig sabihin nun, hindi na ako aangat. Pero pinakita ninyo sa akin na hindi diploma ang pinakamahalaga, kundi kaalaman at ang hangaring gumawa ng tama. Nakaramdam si Leonardo ng bigat sa lalamunan. Felipe, pwede ba kitang tanungin? Opo. Gusto mo bang matuto pa? Hindi lang masonry, kundi yung buong larawan. Paano magbasa ng blueprint, magkwenta ng materyales, mag-manage ng site? Lumiwanag ang mga mata ni Felipe. Gusto ko po, Don Leonardo, pero wala po akong pera para sa classes. Hindi ako tungkol sa paid courses. Ang sinasabi ko, sagot ni Leonardo, gagawa ako ng training program sa loob ng kumpanya para mismo sa mga manggagawang tulad mo, mga taong may totoong hands-on experience pero walang formal degree, programang makakatulong sa'yo para maging certified foreman. Totoo po ba kayo? Oo, sabi ni Leonardo, at gusto kitang isama sa unang batch. Part-time ka sa site at part-time sa training pero buong sahod. Napatigil si Felipe, halos walang masabi. Don Leonardo, ako, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang oo, sabi ni Leonardo nang mainit ang tono. At tulungan mo akong maghanap ng iba pang tulad mo, mga taong may parehong sigasig at dedikasyon sa kalidad. Ang sandaling iyon kasama si Felipe ang naging simula ng mas malaki pang pagbabago. Kasama si Arturo, bumuo si Leonardo ng isang buong programa na tinawag nilang Masters of the Future, isang inisyatiba na pinagsasama ang hands-on training, leadership development at technical education. Pero hindi lahat ay natuwa. May ilang mas batang engineer sa loob ng kumpanya ang nakakita rito bilang banta sa kanilang autoridad. Isa sa kanila, si Engineer Gustavo Rivera, ay nagpasyang harapin si Leonardo ng direkta. Don Leonardo, sa lahat po ng respeto, sabi ni Engineer Rivera sa isang meeting kasama ang lahat ng resident engineers mula sa iba't ibang proyekto ng kumpanya, maling mensahe ang ipinapadala ng bagong programang ito. Kung gusto nating umusad ang construction industry, kailangan nating panatilihing professional ang lahat, hindi bumalik sa mga panahong kahit sino ay pwedeng magpakilalang foreman. Tinitigan siya ni Leonardo ng diretsyo. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento sa'yo, Engineer Rivera, panimula niya.
20 taon na ang nakalipas, mason ako, walang degree, walang formal na edukasyon. Nagtrabaho ako sa ilalim ng isang engineer na tulad mo, akala niya untouchable siya dahil sa diploma niya. Isang araw, napansin ko ang isang seryosong problema sa pundasyon na ginagawa namin. Sinabi ko sa kanya, pero binaliwala niya. Pagkalipas ng 3 linggo, gumuho ang istruktura. Mabuti na lang at walang nasaktan. Pero yung engineer na yon nawala ang lisensya at hindi na muling nakapagtrabaho sa construction. Tumahimik ang buong silid. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba niya sa akin? Tanong ni Leonardo. Hindi degree, karanasan. Mahigit 1 dekada akong may kamay sa konkreto, natututo kung paano talaga kumikilos ang materyales, hindi sa teorya kundi sa totoong mundo. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang edukasyon, mahalaga iyon, pero hindi ito dapat ginagamit na dahilan para baliwalain ang mga taong araw-araw na nabubuhay sa trabahong ito. Magsasalita sana ulit si Rivera pero itinaas ni Leonardo ang kamay. Hindi pa ako tapos. Ang programang Masters of the Future ay hindi nandito para palitan kayo. Nandito ito para palakasin ang mga team natin, para pagsamahin ang kaalaman ninyo sa engineering theory at ang field experience ng mga taong mismong bumubuo ng mga istrukturang ito. Kung tingin mo banta iyon, hindi problema ang programa. Ang problema ay ang mindset mo. Sa puntong iyon, sumingit si Arturo Domingo. Engineer Rivera, 40 taon na ako sa negosyong ito. At ang pinakamahusay na mga profesional na nakilala ko ay hindi kailanman yung mga umaasa lang sa degree. Sila yung mga rumirespeto sa kaalaman ng mga taong nagtatrabaho gamit ang kanilang mga kamay at natututo mula sa kanila. Sila ang nagtayo ng pinakaligtas na mga building at pinakamatitibay na reputasyon. At ang mga pumalya? Palaging yung mga akala nila sapat na ang diploma. Pagkatapos ng meeting na iyon, 2 engineer ang piniling mag-resign sa kumpanya, pero ang iba, unti-unti, ay nagsimulang maunawaan ang bisyon ni Leonardo at marami ang nagsimulang sumuporta rito. 3 buwan matapos ang insidente kay Villalobos, bumalik sa schedule ang Torres del Bosque. Natapos ang lahat ng structural corrections at isang bagong resident engineer ang pumalit. Si Diego Perez, 50 taong gulang veterano, may 30 taon ng hands-on experience at malalim na respeto sa kalidad at pagtutulungan. Si Felipe ay opisyal na na-promote bilang assistant foreman, nakakuha ng 30% na dagdag sahod at pumasok sa development plan na magpapacertify sa kanya bilang full foreman sa loob lamang ng 2 taon. Pagkatapos, isang Biyernes ng umaga, habang nasa site si Leonardo at binabantayan ng isang bagong buhos ng konkreto, tumunog ang telepono niya. Si Lucia iyon. Leonardo, sabi niya, kailangan mong pumunta sa headquarters. Ngayon na. Anong nangyayari? Nandito si Engineer Villalobos. Sabi niya kailangan kanyang makausap. Urgente raw. Nakaramdam si Leonardo ng bahagyang inis. Ano na naman kaya ang gusto niya? Makalipas ang 1 oras, dumating si Leonardo sa Constructora Aquino Headquarters sa Colonia del Valle. Nakaupo si Villalobos sa waiting area, naka-jeans at simpleng t-shirt, malayo sa sobrang kumpiyansang executive na naaalala ni Leonardo. Don Leonardo, sabi ni Villalobos, mabilis na tumayo nang lumapit si Leonardo. Salamat po at pinayagan niyo akong makita kayo. Alam kong hindi ko deserve ang oras niyo. 5 minuto lang, malamig na sagot ni Leonardo. Pumasok sila sa isang maliit na conference room. Don Leonardo, simula ni Villalobos, pumunta ako rito para sabihin ang 2 bagay. Una, isang paghingi ng tawad. Hindi lang sa nangyari sa Torres del Bosque, kundi sa lahat ng maling ginawa ko habang nasa kumpanya ninyo ako. Tama kayo. Nawala ko ang dahilan kung bakit ako pumasok sa construction noong una. Tahimik na nakinig si Leonardo.
Sa nakalipas na 3 buwan, nagtrabaho ako sa maliliit na site. Wala halos ang sahod kumpara sa kinikita ko rito. Pero may nangyaring hindi ko inaasahan. Bumalik ako sa field. Nagsimula ulit akong magtrabaho gamit ang kamay ko. At naalala ko ang isang bagay na lubos kong nakalimutan sa school, na ang construction ay hindi lang tungkol sa numero o diagram. Tungkol ito sa mga tao, sa paggawa ng mga tahanan, lugar ng trabaho at mga espasyong humuhubog ng buhay. Bahagyang lumambot ang mukha ni Leonardo. "Masaya akong naalala mo iyon." Tumango si Villalobos at nagpatuloy. "Ang pangalawang bagay ay ito, tama kayo sa lahat. Tungkol sa slab, tungkol sa pagtrato sa mga manggagawa, tungkol sa kung gaano ako naging disconnected." Kinuha niya mula sa backpack ang isang folder. "Ginugol ko ang nakaraang buwan sa pagdisenyo ng curriculum na ito. Isang kursong pinagsasama ang structural engineering theory at hands-on training. Layunin kong dalhin ito sa mga technical school para sanayin ang susunod na henerasyon ng builders na rumerespeto sa kaalaman at karanasan." Iniabot niya ang folder kay Leonardo. Binuksan ito ni Leonardo at pinagmasdan ang mga pahina. Detalyado ito, malinaw, ambisyoso. Naglatag si Villalobos ng isang kumpletong programa, isa na tumutugon sa malalaking puwang sa tradisyonal na construction education at nagsisilbing tulay sa pagitan ng classroom at construction site. "Maganda ang gawa mo," sabi ni Leonardo sa wakas, halatang humanga. "Bakit mo ipinapakita sa akin? Dahil gusto ko ng feedback ninyo. At dahil kahit hindi ko pa ito deserve, umaasa akong maaari nyo akong bigyan ng ilang letters of recommendation. Kung ipapakita ko ito sa mga paaralan, kailangan ko ng kredibilidad at mabigat ang pangalan ninyo." Tumingala si Leonardo at pinagmasdan siya. Hindi nakamukha ni Villalobos ang aroganteng lalaking minsang pinilas ang safety warning at itinapon sa lupa. Mukha na siyang taong napahiya at nagbago. Ang lalaking nakaupo ngayon sa tapat ni Leonardo ay ibang-iba na sa aroganteng inhinyerong tinanggal niya 3 buwan ang nakalipas. May kababaang loob na sa mga mata nito at tunay na pagbabago sa kanyang kilos at asal. "Engineer Villalobos," sabi ni Leonardo, "mag-aalok ako sa iyo, pero gusto kong malinaw na maintindihan mo na may kasamang tiyak at malinaw na mga kondisyon." "Kahit ano, Don Leonardo," tapat na sagot ni Villalobos. "Susuportahan ko ang programang ginawa mo. Popondohan ito ng buo ng Konstruktora Aquino at iaalok natin ito ng libre sa ilalim ng ating Masters of the Future Initiative. Pero may 3 kondisyon." Agad na tumango si Villalobos, todo ang atensyon. "Una," simula ni Leonardo, "ikaw mismo ang magtuturo ng kursong ito, pero habang nagtatrabaho ka rin ng part-time sa aktwal na job sites. Ayokong maging akademiko ka na nakakalimot kung ano ang tunay na pakiramdam ng trabaho sa field." "Tinatanggap ko," sagot ni Villalobos, walang pag-aalinlangan. Pangalawa, pagpapatuloy ni Leonardo, malaking bahagi ng kurso ay kailangang ituro ng mga veteranong foreman. Hindi ito pwedeng puro engineers lang ang nagsasalita sa mga manggagawa. Dapat two-way conversation ito, isang espasyong rumerespeto sa dalawang pananaw. "May saysay po yun," sagot ni Villalobos. "At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang programang ito ay hindi kailanman sa anumang pagkakataon dapat gamitin para iparamdam sa mga field workers na mas mababa sila kaysa sa engineers. Ang layunin ay hindi gumawa ng bagong hierarchy. Ang layunin ay iangat ang lahat." "Lubos kong naiintindihan," sabi ni Villalobos, kumikislap ang mga mata, "at sang-ayon ako sa lahat." Iniunat ni Leonardo ang kamay. "Kung ganoon, welcome back sa Konstruktora Aquino. Pero sa pagkakataong ito, bilang direktor ng Education and Development Program natin." Tumayo si Villalobos at kinamayan siya, nanginginig ang boses.
Hindi ko kayo bibiguin, Don Leonardo. Ipinapangako ko. Naniniwala ako, sabi ni Leonardo na may ngiti. At alam mo ba kung bakit? Dahil ngayon, ginagawa mo na ito sa tamang dahilan. Pagkalipas ng 1 taon, nakatayo si Leonardo sa entablado ng bagong-bagong Konstruktora Aquino Training Center, isang modernong 3 palapag na pasilidad sa Vallejo na itinayo para sa Masters of the Future program. Sa harap niya ay 120 katao. 60 veteranong field workers na hindi kailanman nakatapos ng university degree at 60 batang engineering students mula sa mga top universities. Magkasama, sila ang unang full cohort ng binagong programa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Leonardo, tahimik pero puno ng kumpiyansa. 1 taon na ang nakalipas, natanggal ako sa sarili kong kumpanya. May tawanan at bulungan ng gulat ang kumalat sa auditorium. Well, technically, natanggal ako habang undercover ako bilang Mason. Pero yung sandaling iyon, naging isa sa pinakamagandang nangyari sa akin. Dahil pinilit akong harapin ang katotohanang matagal ko nang iniiwasan, hinayaan kong lumayo ang kumpanya ko sa mga pagpapahalagang pinagmulan nito. Dahan-dahang naglakad si Leonardo sa entablado. Umiiral ang programang ito dahil sa isang simpleng dahilan. Kailangan ng construction ang teorya at karanasan. Hindi sila magkaaway, magka-partner sila. Kung galing ka sa university, matutuklasan mo na hindi kayang ituro ng mga libro ang lahat. At kung galing ka sa field, makikita mo na kayang ipaliwanag at palalimin ng teorya ang kaalamang natutunan mo gamit ang mga kamay mo. Itinuro niya ang isang bahagi ng silid. 1 taon na ang nakalipas, si Felipe ay isang 23 anyos na Mason na hindi nakatapos ng high school. Ngayon, isa na siyang certified foreman, namumuno sa team na may 15 katao at nag-aaral sa gabi para tapusin ang edukasyon niya. Hindi dahil kailangan niya ng diploma para maging mahusay sa trabaho, kundi dahil pinili niyang magpatuloy sa pagkatuto. Pagkatapos itinuro ni Leonardo ang kabilang panig kung saan nakaupo si Engineer Villalobos, proud na kasama sa mga instructors. At 1 taon na ang nakalipas, naniniwala si Engineer Villalobos na dahil may UNAM degree siya, hindi na niya kailangang makinig sa mga manggagawang may 20 taon ng karanasan. Pero ngayon, isa na siya sa pinakarespetadong guru natin dahil natutunan niyang ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa pagsasama ng kaalaman at kababaang loob. Ang sumunod na 3 taon ay naging panahon ng pambihirang paglago para sa Konstruktora Aquino. Ang programang Masters of the Future ay naging pambansang modelo. Nakipag-ugnayan ang iba pang construction firms, humihingi ng permiso para gayahin ang inisyatiba. Si Felipe ay naging pinakabatang resident engineer sa kasaysayan ng kumpanya, namuno sa isang 50 milyong piso na housing project sa Querétaro. Sumulat si Engineer Villalobos ng isang libro tungkol sa construction education, isang aklat na nagsisilbing tulay sa pagitan ng field at teorya, na naging required reading sa ilang technical universities sa buong Mexico. Pero para kay Leonardo, ang pinakamalaking gantimpala ay mas simple. Tuwing bumibisita siya sa mga job site ng kumpanya, maging anunsyado man o undercover, iisa ang nakikita niya: dedikasyon sa kalidad, respeto sa lahat ng antas ng manggagawa, at tunay na pagmamalaki sa paggawa ng tama. Iyon ang parehong pakiramdam na naaalala niya mula sa unang mga araw niya, kutsara sa kamay, naglalatag ng ladrilyo sa ilalim ng araw. At isang Huwebes ng hapon, 5 taon matapos ang mga nangyari sa Torres del Bosque, nakatanggap si Leonardo ng tawag mula kay Arturo. "Leonardo," sabi ni Arturo, "kailangan mong pumunta sa Torres del Bosque. May gusto akong ipakita sa iyo." "Masama ba?" "Kabaligtaran, pumunta ka na lang."
Pagdating ni Leonardo, nakita niyang kumpleto na ang residential complex at puno na ng nakatira. Naglalaro ang mga bata sa mga courtyard at ang mga building ay nakatayo ng matatag at marangal. Sa may entrance, naroon sina Arturo, Felipe at ilang pamilyang nakatira roon. Anong nangyayari? Tanong ni Leonardo naguguluhan. Isang babaeng nasa 40 taong gulang ang lumapit. Don Leonardo, mainit niyang sabi, ako po si Ignacio Gomez. Dito po nakatira ang pamilya ko sa Building B. 2 taon na po kami rito. Alam po namin ang nangyari noong construction. Alam naming nag-undercover kayo para protektahan ang kalidad ng lugar na ito. Mas marami pang residente ang lumapit, bumuo ng kalahating bilog sa harap niya. Gusto lang po naming magpasalamat sa inyo ng personal, patuloy ni Ignacio, dahil 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ng lindol na magnitude 6.50. Umuga ang lahat ng building sa paligid. May ilang building sa paligid ang nagkaroon ng pinsala. Pero ang Torres del Bosque, ni isang bitak, wala. Nang dumating ang mga engineer para inspeksyonin ang mga istruktura pagkatapos ng lindol, namangha sila. Sinabi nilang isa iyon sa pinakamatitibay na residential complex na kailanman nilang na-evaluate. Nakaramdam si Leonardo ng biglang pag-akyat ng emosyon sa dibdib niya. Alam namin kung bakit dagdag ng isang mas matandang lalaki mula sa karamihan. Dahil mas pinili ninyong gawin ang tama kaysa gawin ito ng mabilis. Dahil nakinig kayo sa mga manggagawa, yung mga talagang marunong at may alam. Dahil para sa inyo hindi lang ito negosyo, gumagawa kayo ng mga tahanan, mga lugar kung saan ang mga pamilyang tulad namin ay pwedeng mabuhay ng walang takot. Sumabog ang palakpakan mula sa mga residente at hindi na napigilan ni Leonardo ang luha niya. Salamat, iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Salamat sa pagpili ninyong tumira rito at salamat sa pagtitiwala sa gawa namin. Nung gabing yon, pabalik sa opisina niya sa Colonia del Valle, tahimik na naupo si Leonardo at nagmuni-muni. Sa pader niya may 2 naka-frame na bagay. Ang una ay ang gusot na piraso ng papel, ang sulat kamay na babala tungkol sa slab, ang note na naging dahilan kung bakit siya natanggal sa undercover experiment niya. Ang ikalawa ay ang worker ID niya na inisyu para kay Leonardo Sanchez, ang alias na ginamit niya para muling maranasan ang buhay sa bota ng isang mason. Habang nakaupo siya sa mesa, binalikan niya sa isip ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 5 taon. Isang kumpanyang muling isinilang. Daang-daang manggagawa ang na-train at na-promote. Libu-libong pamilya ang nakatira ngayon sa ligtas at dekalidad na mga tahanan at isang bagong henerasyon ng mga tagapagtayo, mga engineer, foreman at laborer na nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa makapangyarihang pagsasama ng kaalaman, karanasan at higit sa lahat integridad. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Felipe iyon. Don Leonardo, abala po ba kayo? Para sa iyo, Felipe, kailanman hindi. May gusto po akong ibahagi sa inyo. Naalala niyo po ba yung scholarship program na sinimulan natin, yung para sa mga anak ng construction workers? Siyempre. Well, yung bunso kong kapatid, si Pedro, natanggap po sa School of Engineering ng UNAM full scholarship. Lumiwanag ang mukha ni Leonardo sa tuwa. Napakagandang balita yan, siguradong matalino ang kapatid mo. Oo po, sagot ni Felipe, pero may isa pa. Huminto siya sandali. Sa admissions essay niya, tinanong siya kung ano ang nagbigay inspirasyon sa kanya para mag-aral ng civil engineering. Alam niyo po ba kung ano ang isinulat niya? Sabihin mo, sabi ni Leonardo, nakangiti. Tungkol sa inyo, sagot ni Felipe. Tungkol sa isang mason na naging negosyante na nagturo sa kuya niya na mas mahalaga ang karakter at kaalaman kaysa anumang titulo. At kung paano gusto niyang maging klaseng engineer na nakikinig at rumerespeto sa mga manggagawa kahit ano pa ang antas ng edukasyon nila. Muling nanikip ang dibdib ni Leonardo.
Pero ngayon ay dahil sa matinding pagmamalaki. Magiging mahusay na engineer ang kapatid mo, Felipe, marahan niyang sabi. Mas naging emosyonal ang boses ni Felipe. Don Leonardo, lahat ng ito, lahat ng nabuo natin, nangyari dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob na gawin ang tama. Kahit napahiya kayo, kahit nalagay sa panganib ang reputasyon ninyo, pinakita niyo sa amin na ang paggawa ng tama ay laging may halaga kahit gaano kahirap. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Leonardo sa may bintana nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, sa kung saan may mga building na itinayo ng kumpanya niya, mga tahanang puno ng pamilya, at mga worksite kung saan ang dignidad, oportunidad at respeto ay naging bahagi na ng pundasyon gaya ng konkreto at bakal. At nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagpili, ang tumangging manahimik sa harap ng mali. Kahit ang kapalit ay itaboy siya, kahit masakit. Sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan ni Leonardo Aquino ang isang bagay ng malalim. Ang tunay na pamumuno ay hindi nanggagaling sa titulo, nanggagaling ito sa karakter, sa lakas ng loob na gawin ang tama kahit walang nanonood, at minsan ang pinakamahusay na paraan para mamuno ay alalahanin kung ano ang pakiramdam na bumuo ng isang bagay gamit ang sarili mong mga kamay, na ikaw mismo ay nasa ilalim, nasa putikan, pa isa-isang ladrilyo, binubuo ang kinabukasang sulit tirhan.